Linggo na mula ng opisyal na buksan ang klase para sa school year 2025-2026 at dama pa rin ang masiglang pagbabalik ng mga mag-aaral sa Lungos Elementary School sa bayan ng San Fabian, Pangasinan. Ayon kay School Principal Delia Magsanok, mainit na sinalubong ng mga guro, mga estudyante at mga magulang ang pagbubukas ng klase noong June 16, araw ng Lunes. Dagdag niya, maayos na naging daloy ng unang linggo at sa kabutihang palad, hindi nakaapekto ang lagay ng panahon. Naging tuloy-tuloy ang mga aktibidad at klase, bagay na kinatuwa ng pamunuan dahil isa sa mga pangunahing alalahanin tuwing pasukan ay ang malalakas na pag-ulan na maaaring makaantala sa pagpasok ng mga bata. Ayon pa sa pamunuan, bagamat may bahagyang pagbaba sa bilang ng mga enrollees ngayong taon, nananatili namang buo ang suporta ng komunidad sa edukasyon ng kabataan. Mula sa 760 na mga estudyante noong nakaraang taon, nasa 713 na lamang ang kasalukuyang bilang. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ay ang paglipat ng ilang pamilya sa ibang lugar, dahilan para mailipat din ang kanilang mga anak sa ibang paaralan. Gayunman, hindi ito itinuturing na hadlang ng pamunuan. Bukas pa rin ang paaralan sa mga late enrollees at inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga mag-aaral sa mga susunod na linggo. Patuloy ding ipinatutupad ang mga programa ng Department of Education para matiyak ng ligtas at dekalidad ang pagkatuto sa kabila ng mga pagbabagong kinakaharap sa sektor ng edukasyon. Maliban sa enrollment, wala namang naitalang malaking suliranin sa unang linggo ng pasukan. Matyagang sinimula ng mga guro ang pagtuturo habang masigla at sabik ang mga mag-aaral na muling matuto at makihalubilo sa kanilang mga kaklase. Maging ang mga magulang ay patuloy na nagpapakita ng suporta sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawaing paaralan. Sa kabuuan, ang maasang pamunuan na magiging maayos ang kabuuang daloy ng eskwela hanggang sa matapos ang panuruang taon. Itong linggo ng klase, bari the whole week, last day ng first week ng klase. Okay po naman dahil wala pa naman kami na-encounter na ulan, smooth pa yung klase, although may mga late pa nag-enroll, especially yung mga kinder kasi nagkaroon ng pagbabago sa kanilang cut-off age. Although medyo bumaba ng konti ang ng enrollment namin compare sa last year, mostly naman ang reason is change of residence. Nabawasan compared last year we have 760, as of now 730 po ang namin enrollment namin, but may mga darating pa rin as compared sa mga last year mga experiences namin, may mga dumarating pa rin na mga late na nag-enroll. Wala pa rin nakikita itong week na to, syempre kaumpisa yan pa rin ng babatat. Ini-emphasize namin sa kanila, nire-retate namin na yung pagpasok nila araw-araw kasi yun ang pinaka-importante also sa mga parents. Hindi na ako tumitigil sa pag-i-inform sa kanila yung mga na-encounter kong parents dito. Please, papasukin nyo ang mga bata araw-araw. Liban lang talaga kung may sakit. Yun din ang para yung contact hours nila ay kumpleto. Ganun. Kasi na-orient naman yung mga teachers. Alam ko naman na they are doing their best. Yung problema nga lang sa mga bata talaga nakita namin yung palaging absent. Madalas nung last school year pero ngayon talagang hinigpitan ko talaga ngayon. Pag alam nyo yan, talagang normal na yan, talagang parental experience na pag first day, excited talaga sila. Hanggang ngayon din, sana sabi ko, yung excitement nyo, hindi lang ngayon, dapat hanggang matapos ang school year na ito. Yan naman talagang natin, goal natin sa mga bata. At saka yung problema natin, hindi lang naman dito ang problema para nationwide yung presence ng mga non-readers. Yun ang i-address namin ngayon. Yun talaga ang bibigyan ng pansin ngayong school year na ito. Hindi lang literacy, pati numeracy. Yun ang namin. Yung mga mag-aaral po ng Lungos Elementary School, nakikiusap ako anak, lalo sa mga parents, na sana pumasok sila araw-araw, yung mga lalo yung mga parents, yun po ang papel natin. Huwag natin pabayaan ang ating mga anak dahil para rin sa kanila ito, di ba? Pag maganda ang buhay nila dito nga, ang foundation sa elementary, papunta na yan. Kung ano yung magandang naumpisa nila dito, dala-dala nila yan hanggang pagpunta. Dahil pag maganda ang buhay nila mamaya, mga parents din tayo rin po ang magbe-benefit, hindi natin sila magiging problema. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4, Bombo Justin Ramos nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!